Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Muli tayo magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, eto na naman, no, meron pong chismosa dyan. No, kasi itong chismosa na ito, hindi naman yata ito nagtatrabaho sa Senado, puro pang chichismis, puro naghahanap ng maiintriga. Ngayon may nasagap daw po siya na di umano tutuluyan ng kasuhan itong next Thursday, no? Hindi itong coming Thursday, hindi bukas diyan, kundi sa next Thursday daw po mukhang makakasuhan na sa ombudsman itong si Jinggoy, si Villanueva, si Remulla, at itong tatlong mambabatas na ito na magkapatid na mga Chekwa na si Yap at si yung pinaka garapal na kontraktor na congressman na si Garjola, no? Edwin Garjola ba pangalan nun? Edwin, nakalimutan ko po no, ang chismosa diyan na nagsabi niyan ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos, no. Yan po ang tinatrabaho niya, puro pang chichismis. Dapat yan nanggagaling sa ombudsman. Baka naman si Amy Marcos tinutulungan na si Boying Remulla na siya na ang maging spokesperson, kasi itong ombudsman Boying Remulla laging palpak. Para siguro save the face na lang, no? Sabi siguro ni Amy, kaysa naman ikaw ang mabatikos ng batikos na wala kang isang salita, ako na lang. Sanay naman ako sa mga bati-batikos. Okay? So, yan po ang kwento ni Amy Marcos. No? Base daw sa kanyang mga nasagap, base sa kanyang radar, siguro yung radar niya umaabot na ng 20,000 kilowatts per hour, yung haba no? Kumbaga sa wifi connection o sa internet, dinaig mo pa yung na-discover ng mga Hapon, no? Na-imbento nila yung ano ba, mas matindi pa sa terabyte Biruin nyo, tayo gigabytes lang, no? Yung iba megabytes lang. Yung Hapon, wag kang kukurap, kasi pag kumurap ka, wala ka nang makita. Sa bilis po ng na-discover nilang internet, si Amy Marcos mukhang pumapangalawa na sa bilis ng radar niya. O paano po nakakuha ng ganyang mga impormasyon si Amy sa loob ng ombudsman? Ibig sabihin may na-implanta rin siya doon. May mga whistleblower, mga ahas sa loob ng ombudsman. Diyan sa mismong bakuran ni Boying Remulla may naglilik ng impormasyon sa mga dutae. Tapos bibigyan na ng babala yung mga kampon ng mga didisit para makatakas, makapagtago, ganun ba? Kumbaga 1 week notice Amy Marcos, 1 week notice, kumbaga paalala lang, Jinggoy, Villanueva, Revilla, magkapatid na Chekwang Yap at Garjola, lalabas na di umano ng ombudsman ang inyong mga kaso, kakasuhan na kayo, baka labasan na kayo ng warrant of arrest. Ito po yata yung sinasabi ni Boying Remulla na dapat December 15. O ngayon, isang buwan na ang lumipas, Enero 15. Sa bagay, hindi naman si Boying Remulla ang nagsabi niyan. Ang nagbanggit ay walang iba kundi yung chismosa na si Amy Marcos, no? Ang tindi ng radar niyan, no? Tulad ng sinabi ko, baka 20,000 kilohertz yung range nung ano niya. Ano ba? Dito lang 1 mile radius Di ba? Sa kanya 100 miles radius yung radar niya. Baka umaabot pa hanggang Mars. Kung pwede lang makasagap ng chismis mula sa alien, no, mula sa Mars si Amy Marcos, gagawin niya no? Antindi mga kababayan, siguro
merong na-implanta yan dyan sa ombudsman eh. O baka naman magkakutsaba kayo ni Boying Rimulya, kunwari pa kayong dalawa. Kunwari ka pa, I mean, na binabatikos mo si Boying Rimulya. Pero baka doon ka kumukuha ng impormasyon, nanlalaro lang kayo eh, no? Ginagago nyo lang ang taong bayan, ha? Ikaw, Boying Rimulya, palpak ka na sa December 15. O, ito namang January 15, si Amy Marcos na ang nagsasabi, di umano, ha? Na maglalabas na ng warrant of arrest, ha? Makakasuhan na si Jinggoy, si Villanueva, at si Revilla. E paano po si Chis Escudero? Chis Escudero is laughing all the way to the bank. Ha? Kawawa naman yung mga kaaway ayaw kay Chis Escudero. Talunan sila, lalong-lalo na si Jesus Palsis. Biruin mo, inabswelto ng COMELEC si Chis Escudero, no? Kaya, ano kaya ang next move nitong mga binalaan ni Amy Marcos, ha? Ginamit pa ni Amy Marcos ang media, pero isa pong pagbibigay babala yan sa mga tatlong senador dito sa magkapatid na Inchik at itong si Garjola na pinakamayamang kontraktor. Okay? O next, mga kababayan. Ito namang dalawang senador, sinupalpal itong si Amy Chismosang Marcos. Bakit? Kasi itong si Amy Marcos, meron na naman siyang hanash. Nagpapapansin eh. Meron po siyang reklamo na wala na akong tiwala dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Kasi ang kinagagalit niya, kinaaasar niya, bakit ang mga nakasuhan lang o yung nabigyan ng mga pananagutan ay yung mga maliliit. Bakit daw hindi yung kanyang pinsang si Bonjing? Talagang ang gusto niyang makulong ay si Bonjing. Dahil si Bonjing daw na si Martin Romualdez ang may pakana ng lahat, mga kababayan. Sabi niya, wala na akong tiwala dyan sa Blue Ribbon Committee na yan eh. Moro-moro na lang yan. Oo, moro-moro daw. Gawa-gawa na lang, kumbaga palabas lang ng Blue Ribbon Committee ni Pampilo Lacson. O ngayon, pumalag dyan si Senate President Tito Soto at si Ping Lacson. O siyempre, sila ang leader ng Senado eh. Sinasabi ni Soto, paano mo nasabing moro-moro yan? Nagpirma kayo dyan. Diba? Sinabi ni Amy, pumirma pa nga daw si Bato doon sa minority report ng flood control scam. Ibig sabihin, umaayong kayo doon sa report ng Blue Ribbon Committee. Kung meron kang reklamo, bakit hindi mo pinatawag si Martin sa Senado? Pinapalagam po ni Senate President Tito Soto ang term na moro-moro. Pasensya na po sa grupong moro-moro kung nasasaktan po kayo, hindi po kayo yung inaalod natin. Not to besmirk o alipustahin ang word na moro-moro. Binabanggit lang natin without malice, okay? Pasensya po kung may nasasaktan. Pero yan po ang sabi ni Amy Marcos, moro-moro lang daw po ang Blue Ribbon Hearing Committee sa flood control scam kasi walang napanagot na malalaking tao tulad ni Bonjing Martin Romualdez. Ano naman ang sabi ni Pampilo Lacson? Ay kumukontra din siya. Hindi maganda sa kanyang panlasa yun. Di po ba? So, ikaw ang leader ng Blue Ribbon Committee, tapos sasabihin ka mora-moro kasi hindi umayon sa kanilang expectation yung resulta. Dapat sana naglapag kayo ng matibay na ebidensya tulad ng witnesses, mga proper documents, laban doon sa mga big fish tulad ni Martin Romualdez at yung iba pa na mga congressman. Di po ba? Ito, nagrereklamo ka, hindi ka makapagdala pala ng matitibay na ebidensya na titindig at para po makasuhan sa ombudsman itong mga sinasabi niyang tao tulad ni Martin Romualdez. So, tama lang na batikusin siya, balikan siya. Hindi pwedeng maging tamilmil o quiet lang sila Soto dyan saka si Lacson. Kasi sila ang sinisira ni Amy. Si Amy akala mo napakagaling, akala mo napakalinis, anak ng tokwa.
Yung hearing mo nga ng ano pagpapaano kay Digong yung sinabi niyong kinidnap, yun ang totoong gawa-gawa lang. Yun ang totoong paghihiganti. Ha? Yun ang ano lang, kumbaga para lang maprotektahan ang mga Duterte makapaghiganti sa mga taong sinasabi nilang umalipusta ng kidnap kay Digong. Ayun, nag-report kaagad siya, pinunta niya kaagad sa ombudsman. O di ba? Yun ang tinatawag mong for the sake of the word, the term moro-moro. Pasensya naman po. Kaya ikaw, Aimee, bago ka magsalita ng ganyan, dapat alamin mo muna yung role mo dun sa Blue Ribbon Committee. Umatin ka di ba? Nung umatin ka, dapat nagpresenta ka na, ito po ang matibay kong ebidensya laban kay Bonjing, kay Martin Romualdez na siya ang may pasimuno ng ito. Wala po So sinasabi mo moro-moro, dumating, pumunta ka doon. Alam mo naman palang moro-moro yung hearing, ba't ka pumunta? O di ba, tanga-tanga? Alam mo palang walang patutunguhan, kumbaga gawa-gawa lang. Bakit ka pumunta? O, di ba? Ibig sabihin, umaayong ka dun sa hearing. Gago. Di ba, tama, mali? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.